Welcome to Donmar TV News Channel. Maaga nga nagsimula ang mga aktibidad ng BBM Sara Tandem sa kanilang pagbisita ngayong araw dito sa Laguna. Umaga pa lang, sigawan at hiyawan na agad ang sumalubong kay Presidential Aspirant Bongbong Marcos. Binuksan kasi ngayong araw ang kanilang UD Team Headquarters sa San Pablo, Laguna. Yung desisyon natin, yun ang nasusunod. Ang kanyang running mate na si Davao Mayor Sara Duterte nakipagkita naman sa mga opisyal ng probinsya kabilang si Vice Mayor Karen Agapay. Tiniyak naman ng mga opisyal na ikakampanya nila ang BBM Sara Uniteam sa kani-kanilang mga lugar. Tumulak naman ang dalawa sa motorcade mula San Pablo hanggang Los Baños papuntang Calamba. Hindi magkamayaw ang Marcos at Sara supporters nang makita sila ng personal. Kung ikukumpara sa mga nagdaang motorcade sa Quezon City at Cavite ngayong linggo, mas mabilis natapos ang caravan sa Laguna. Pagdating naman sa Calamba, hiyawan at suporta ang sumalubong sa dalawa. Kami ay ang unity team ni Inday Sara. Kami po ang unity team, unity. Dahil nais naming ipagkaisa ang lahat ng sambayanang Pilipino para tayo ay magtulungan, para tayo bumalik sa ating ugali na nagmamahalan, nagtutulungan, nagbubuklod-buklod para sa ikabubuti ng mamamayang Pilipino. Bongbong Sara! Bongbong Sara! Bongbong Sara! Bakit po Bongbong Sara? Dahil po kami po gusto namin ipakita sa buong Pilipinas na ang kailangan natin ay pagkakaisa sa susunod na 6 na taon. Gusto po namin bigyan ng mukha ang kasabihan na in unity there is strength. Gusto namin na makita ng buong mundo na malakas ang Pilipinas dahil nagkakaisa tayong lahat. Mahal ka ng mga taga-Calamba. At ito po ang ipapangako namin sa inyong lahat. Hindi ka namin pababayaan. Pagkatapos sa Calamba, tumako naman si Mayor Sara at BBM sa Cabuyao kung saan mainit silang tinanggap ng mga residente. Samantala, nagpasalamat naman si Mayor Sara sa SMNI News at DZAR Sunshine Radio. Personal namang nakuna ng video ng SMNI ang pagsabi ng daghang salamat o maraming salamat ng Mayora. Yan ang woman of destiny. Wow, praise the Father. Magugunita na bago pa man umarangkada ang mga election caravan ay naunang sinabi ni SMNI Chairman Reverend Dr. Pastor Apollo C. Kibuloy na isang woman of destiny si Mayor Sara na nakatakdaring mamuno sa bansa. Ang isa ho na ating pag-usapan, meron ho nagpetisyon sa Commission on Election. Hinihiling nila na i-postpone, suspindihin daw ang ating eleksyon sa Mayo. Wow! Mamaya, paliwanag natin yan. Pangalawa, ang ating pong issue ay wala naman sigurong tatanggi rito at wala naman sigurong tututol dito. Yung national unity or pagkakaisa na agenda nitong Marcos-Sara Tandem na kanilang inihahayag saan man sila umikot sa buong Pilipinas. Palagay ko yan talaga ang solusyon sa ating bayan. Yung pagkakaisa ay mga ibabaw. So yan po ang mga isyong ating pag-uusapan. Ito na nga po yung ating pag-usapan ngayon kasi
Tama, kahapon lang ito nangyari. Ngayon po, weekend, Sabado rito sa Pilipinas. Meron pong nag-file. Ito yung tinatawag na NCLD, National Coalition for Life and Democracy. Kita mo yung title, mukhang okay naman eh. Kaya lang yung kailang petition, kakaiba. Ang petition nila ay para suspension o ipatigil ang national and local election sa Mayo 9 ng 2022. Ang mga dahilan ay yun daw problema sa pandemya, COVID-19. Pangalawa, yun daw mga health protocols ay hindi na ho nasusunod ng mga taong bayan at ng mga follower supporters. Nangangamba silang baka dumami at tumaas ang problema sa COVID. Kaya nakikita, suspendihin ang eleksyon. Well, sila may karapatan dyan. At ang COMELEC ng bahala. Ang mga nag-file dito ng petisyong ito ay sina Attorney Francis Buan Jr., Attorney Buan Jr., at Attorney Fernando Cayago. Yan po yung dalawang abogado nagpunta before Commission on Election. So kayo, ano masasabi doon? Ano inyong masasabi dyan? Comment, react. Alam nyo, sa akin naman hong paniniwala, para meron din kayong idea, ang eleksyon sa Mayo ay mahalaga. Nasa ilalim ng saligang batas. Ano man ang mangyari, kalamidad o pandemya, dapat tuloy ang eleksyon. Alam nyo kung bakit? Kasi dapat magkaroon tayo ng eleksyon para magkaroon ng bagong Pangulo. June 30 ay magpapalit na po ng Pangulo dahil tapos na ang term ni Pangulong Duterte ng June 30, noon time, June 30 ng 2022. Anong isipin mo kaya nang wala tayong eleksyon tapos aalis si Presidente na hindi naman pwedeng i-extend yung kanyang term, so wala tayong Pangulo? Mahirap yun Anyway, karapatan po ng mga abogadong yan kung meron silang malalalim na mga dahilan kung paano i-justify yung kanilang dahilan kung bakit gusto nilang i-postpone ang eleksyon sa Mayo ng 2022. Kakaiba, hindi ba? Akala ninyo, nung araw ay puro ang balita ay petition for disqualification sa kung kaninong kandidato. Ito hindi. Petition para i-postpone ang halalan. Wow! Marami po kayong pwedeng mag-react dyan o mag-comment dyan. Karapatan po ninyo. Basta walang personalan, issue lang. Welcome na welcome po sa channel na ito. Okay? Pangalawang issue, itong sinasabi nating national unity or pagkakaisang pangkalahatan sa buong bansa at siyempre kasama na, basta Pilipino. Unity ang talagang pangunahing agenda nitong si Bongbong Marcos at Sara Duterte. Sa kahit saan sila magpunta na mga rally at motorcade, yan talaga ang agenda nila. Ang ganda niyan. Palagay ko, pati oposisyon matutuwa. Dahil kasi unity. Sino ba namang ayaw ng unity? Kahit sa pamilya, di ba? Ang ganda kung merong magandang samahan ang pamilya. Walang away at saka nagkakatulungan. Ganon din sa bansa natin. At ako bilang broadcast journalist at vlogger, napakaganda po nitong galawang ito. Dahil itong unity ang magiging tulay at daan para sa tagumpay, magandang ekonomiya, magandang kabuhayan, seguridad, at development, tourism, at marami pang iba. Kasi unity. Ibig sabihin, kung meron mang isong pampolitika o ano mga bagay na meron dyan, mawawala yon at magkakaisa tayo para sa kabutihan ng lahat. Abay, sinong ayaw niyan? At ang maganda nito, ito yung agenda ni BBM at Sara para pag sila naging Pangulo, sila ang maglilid ng national unity. Ang ganda niyan. Pasintabi na sa kasalukuyang administration, hindi ho naging agenda yan. Gusto rin lang nila development, pero yung unity, hindi yata nagkaroon ng malalim kasi nagkaroon nga, panay nga ang siraan panay ang banatan kahit yung mga nakaraang administration. Sabihin natin, mula pa nung 1986, ilang dekada na yan hanggang ngayon. Yung mga nakaraang presidente, pagka sila ang umupo, puro away puro siraan. So, walang nangyari sa atin after 35 years. Kaya itong plano ng BBM Sara, palagay ko ito napapanahon. Kayo, ano inyong masasabi dyan? At pagka kayo naman ay hindi naniwala sa unity, hindi ko naman alam kung bakit kayo ganon. Palagay ko kahit kayo nasa kaliwa o kanan, or kayo ay alanganin ang sitwasyon sa ngayon, pag nadinig nyo unity, palagay ko sasama kayo. Lalo na kung ang maglilid sila, dahil sila yung gustong ng programang ito at sila yung gustong maging Pangulo at pangalawang Pangulo. At first time, kung sakali, inuulit ko kung sakali, pero sabi nga ng iba, baka mangyari na nga. Sa dami nung nakikita nating followers and supporters. Ngayon lang magkakaroon ng pagkakataon na magiging partner sa trabaho at magandang relasyon ang Pangulo at pangalawang Pangulo.
Hindi ba? Hindi katulad ng mga nakaraang panahon, laging magkaiba, magkakontra. Yung presidente, laging kalaban yung vice president. O yung vice president, ayaw naman tumulong sa presidente. Sa ilang dekada na nangyari sa ating bayan. Nung panahon ni Cory, di ba? Ang kanyang vice president, ang nasirang Laurel. O di ba? Isang taon lang silang magandang relasyon, nasira din. Pag panahon ni Erap, sino bang vice president niya? Ni Ramos. O di ba? Hindi rin nagkasundo. Si Erap. Di ba? Okay? Tapos yung kay Erap, sino ba ang vice president? Mga ganon, talaga hindi rin eh. Si Gloria, di ba mga ganon? Si GMA, hindi rin gaanong malinaw po yung vice president. Basta yun po yung more or less. Kahit na ho nung Aquino administration at itong Duterte administration, lalo na itong Duterte administration, talaga hindi magkasundo. Parang nakaisang taon ba si Leni? Hindi yata eh. O hanggang ngayon, hindi na sila kakasundo. O itong ginagawa ni BBM at Sara, national unity, silang dalawa ang nagsimula dahil sila magpartner ngayon sa pagsasama sa kailang kampanya dahil sila ay magkaalyado. Kaya nga BBM-Sara tandem. Napakaganda nito. Sana ho talagang magtuloy-tuloy. Baka ito na magiging daan para tayo mawala sa listahan ng third world country. Makamasama na tayo dahan-dahan sa mga bansang respetado na, sa mga bansang umuunlad na. O sino ayaw no? Okay? Kahit na huwag nating haluan ng politika ito, diskarte lang natin mga Pilipino, palagay ko sasama tayo lahat. National unity. Sino bang ayaw niyan? Gusto ba nyo away? Wala naman siguro. Ang ganda niyan, mabuhay po kayo. Suportahan natin yung mga nagsusulong ng pagkakaisa dahil ang kadugtong ng pagkakaisa, major development. Iyan po yan.